Ang Adventist Home, Seksyon 6, Ang Bagong Tahanan. Kabanata 11, Saan magiging tahanan? Mga gabay na alituntunin sa pagpili ng lokasyon, sa pagpili ng tahanan, nais ng Diyos na isaalang-alang natin, una sa lahat, ang mga impluwensyang moral at relihiyon na nakapaligid sa atin at sa ating mga pamilya. Dapat nating piliin ang lipunang pinakakanais-nais sa ating espiritual na pagsulong, at gamitin ang ating sarili sa bawat tulong na abot kaya natin, sapagkat sasalungat si Satanas sa maraming hadlang upang gawing mahirap hanggat maaari ang ating pag-unlad patungo sa langit. Maaaring mailagay tayo sa pagsubok na mga posisyon, dahil marami ang hindi maaaring magkaroon ng kanilang kapaligiran kung ano ang gusto nila. Ngunit hindi natin dapat kusang loob na ilantad ang ating mga sarili sa mga impluwensyang hindi pabor sa pagbuo ng katangiang Kristiyano. Kapag tinawag tayo ng tungkulin na gawin ito, dapat tayong maging dobleng mapagbantay at manalangin, upang, sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, tayo ay manatiling walang sira. Ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin na tansyahin ang mga bagay sa kanilang tunay na halaga, at ibigay ang pinakamaraming pagsisikap sa mga bagay na may pinakamalaking halaga, ang mga bagay na mananatili. Ang aral na ito ay kailangan ng mga taong may pananagutan sa pagpili ng tahanan. Hindi nila dapat pahintulutan ang kanilang sarili na malihis mula sa pinakamataas na layunin. Habang hinahanap ang lokasyon para sa isang bahay, hayaan ang layuning ito na magdirekta sa pagpili. Huwag kontrolin ng pagnanais para sa kayamanan, mga dikta ng fashion, o mga kaugalian ng lipunan. Isaalang-alang kung ano ang higit na malamang sa pagiging simple, kadalisayan, kalusugan, at tunay na halaga. Sa halip na manirahan kung saan ang mga gawa lamang ng tao ang makikita, kung saan ang mga tanawin at tunog ay madalas na nagmumungkahi ng mga pag-iisip ng kasamaan, kung saan ang kaguluhan at kalituhan ay nagdudulot ng pagod at pagkabalisa, pumunta kung saan maaari mong tingnan ang mga gawa ng Diyos. Maghanap ng pahinga ng espiritu sa kagandahan at katahimikan at kapayapaan ng kalikasan. Hayaang ang mata ay tumutok sa luntiang mga bukid, mga kakahuyan, at mga burol. Tumingala sa asol na kalangitan, na hindi natatakpan ng alikabok at usok ng lungsod, at langhapin ng nakapagpapalakas na hangin ng langit. Ang unang tahanan isang huwaran, ang tahanan ng ating unang mga magulang ay dapat maging huwaran para sa ibang mga tahanan habang ang kanilang mga anak ay dapat humayo upang sakupin ang mundo. Ang tahanan na iyon, na pinaganda ng kamay ng Diyos mismo, ay hindi isang napakarilag na palasyo. Ang mga tao, sa kanilang pagmamataas, ay nalulugod sa maringgal at mamahaling mga gusali, at kaluwalhatian sa mga gawa ng kanilang sariling mga kamay, ngunit inilagay ng Diyos si Adan sa isang halamanan. Ito ang kanyang tirahan. Ang bughaw na langit ang simboryo nito, ang lupa, kasama ang mga pinong bulaklak at karpet ng buhay na berde, ang sahig nito, at ang madahong mga sanga ng mabubuting punong kahoy ay ang kanapi nito. Ang mga dingding nito ay nakasabit ng pinakakahanga-hangang mga palamuti, ang gawa ng dakilang dalubhasang artista. Sa paligid ng banal na mag-asawa ay isang aral para sa lahat ng panahon na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan, hindi sa pagpapalayaw ng pagmamataas at karangyaan, ngunit sa pakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikhang mga gawa. Kung ang mga tao ay magbibigay ng hindi gaanong pansin sa artificial at maglilinang ng higit na pagiging simple, mas lalapit sila sa pagsagot sa layunin ng Diyos sa kanilang paglikha. Ang pagmamataas at ambisyon ay hindi kailanman nasisiyahan, ngunit ang mga tunay na matalino ay makakatagpo ng malaki at nakakataas na kasiyahan sa mga pinagmumulan ng kasiyahan na inilagay ng Diyos sa abot ng lahat. Ang pinili ng Diyos na isang tahanan sa lupa para sa kanyang anak, pumarito si Jesus sa mundong ito para isagawa ang pinakadakilang gawaing nagawa sa mga tao. Siya ay naparito bilang embahador ng Diyos, upang ipakita sa atin kung paano mamuhay upang matiyak ang pinakamahusay na mga resulta ng buhay. Ano ang mga kondisyon na pinili ng walang hanggang Ama para sa kanyang anak? Isang liblib na tahanan sa mga burol ng Galilea, isang sambahayan na pinapanatili ng tapat, may paggalang sa sarili na paggawa, isang buhay ng pagiging simple, araw-araw na salungatan sa kahirapan at kahirapan, pagsasakripisyo sa sarili, ekonomiya, at matiisin, masayang paglilingkod, ang oras ng pag-aaral sa tabi ng kanyang ina, na may bukas na balumbon ng kasulatan, ang katahimikan ng bukang liwayway o takip silim sa luntiang lambak, ang mga banal na ministeryo ng kalikasan.
Ang pag-aaral ng paglikha at providence, at ang pakikipag-isa ng kaluluwa sa Diyos, ito ang mga kondisyon at pagkakataon ng maagang buhay ni Jesus. Mga tahanan sa rural sa lupang pangako. Sa lupang pangako ang disiplina na sinimulan sa ilang ay ipinagpatuloy sa ilalim ng mga kalagayang pabor sa pagbuo ng tamang mga ugali. Ang mga tao ay hindi siksikan sa mga lungsod, ngunit ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang pag-aari, na tinitiyak na ang lahat ng nagbibigay kalusugan ng mga pagpapala ng isang natural, hindi baluktot na buhay. Epekto ng kapaligiran sa katangian ni Juan, si Juan Bautista, ang tagapagpauna ni Kristo, ay tumanggap ng maagang pagsasanay mula sa kanyang mga magulang. Ang mas malaking bahagi ng kanyang buhay ay ginugol sa ilang. Pinili ni Juan na talikuran ang mga kasiyahan at karangyaan ng buhay sa lungsod para sa mahigpit na disiplina sa ilang. Dito ang kanyang kapaligiran ay pabor sa mga gawin ng pagiging simple at pagtanggi sa sarili. Walang tigil ng sigawan ng mundo, maaari niyang pag-aralan dito ang mga aral ng kalikasan, ng paghahayag, at ng probidensya. Mula sa kanyang pagkabata ang kanyang misyon ay nasa harapan niya, at tinanggap niya ang banal na pagtitiwala. Para sa kanya ang pag-iisa sa disyerto ay isang malugod na pagtakas mula sa lipunan kung saan ang paghihinala, kawalan ng pananampalataya, at karumihan ay naging halos lahat-lahat. Hindi niya pinagkatiwalaan ang kanyang sariling kapangyarihan upang mapaglabanan ang tukso at umiwas sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa kasalanan, baka mawala sa kanya ang pakiramdam ng labis na pagkamakasalanan nito. Iba pang karapat-dapat na pinalaki sa mga tahanan sa bansa, kaya sa karamihan ng pinakamahuhusay at pinakamarangal na lalaki sa lahat ng edad. Basahin ang kasaysayan nina Abraham, Jacob, at Joseph, nina Moises, David, at Eliseo. Pag-aralan ang mga buhay ng mga tao sa mga huling panahon na may pinakakarapat-dapat na mga posisyon ng pagtitiwala at responsibilidad. Ilan sa mga ito ang pinalaki sa mga tahanan ng bansa. Wala silang alam sa luho. Hindi nila ginugol ang kanilang kabataan sa libangan. Marami ang napilitang lumaban sa kahirapan at kahirapan. Maaga silang natutong magtrabaho, at ang kanilang aktibong buhay sa bukas na hangin ay nagbigay ng sigla at pagkalastiko sa lahat ng kanilang mga kakayahan. Sa pilitang umasa sa kanilang sariling mga mapagkukunan, natuto silang labanan ang mga paghihirap at malampasan ang mga hadlang, at nagkaroon sila ng lakas ng loob at tiyaga. Natutunan nila ang mga aral ng self-reliance at self-control. Nakatago sa isang mahusay na antas mula sa masasamang kasama, sila ay nasisiyahan sa likas na kasiyahan at kapaki-pakinabang na pagsasama. Sila ay simple sa kanilang panlasa at mapagtimpi sa kanilang mga gawi. Pinamahalaan sila ng alituntunin, at lumaki silang dalisay at malakas at totoo. Nang tawagin sila sa kanilang gawain sa buhay, dinala nila dito ang pisikal at mental na kapangyarihan, kasiglahan ng espiritu, kakayahang magplano at magsagawa, at katatagan sa paglaban sa kasamaan na naging positibong kapangyarihan para sa kabutihan sa mundo. Kabanata 20, ang pamilya at ang lungsod. Mga panganib sa buhay sa lungsod. Ang buhay sa mga lungsod ay mali at artificial. Ang matinding pagnanasa sa pagkuha ng pera, ang ipu-ipu ng pananibik at paghahanap ng kasiyahan, ang pagkauhaw sa pagpapakita, ang karangyaan at pagmamalabos, lahat ay mga puwersa na, kasama ng napakaraming sangkatauhan, ay binabeling ang isip mula sa tunay na layunin ng buhay. Binubuksan nila ang pinto sa 1,000 kasamaan. Sa mga kabataan mayroon silang halos hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Ang isa sa pinakabanayad at mapanganib na mga tukso na umaatake sa mga bata at kabataan sa mga lungsod ay ang pag-ibig sa kasiyahan. Ang mga pista opisyal ay marami, ang mga laro at karera ng kabayo ay humahatak ng libo-libo, at ang ipu-ipu ng kaguluhan at kasiyahan ay umaakit sa kanila palayo sa matino na mga tungkulin sa buhay. Ang pera na dapat sana ay iniipon para sa mas mahusay na paggamit ay pinipiga para sa mga libangan. Isaalang-alang ang pangangatwiran sa kalusugan, ang pisikal na kapaligiran sa mga lungsod ay kadalasang mapanganib sa kalusugan. Ang patuloy na pananagutan sa pagkakaroon ng sakit, ang paglaganap ng mabahong hangin, maruming tubig, maruming pagkain, masikip, madilim, hindi nakapagpapalusog na mga tirahan, ay ilan sa maraming kasamaan na dapat harapin. Hindi layunin ng Diyos na magsiksikan ang mga tao sa mga lungsod, na magkakasama sa mga terrace at tenement. Sa simula ay inilagay niya ang ating mga unang magulang sa gitna ng magagandang tanawin at tunog na nais niyang ipagsaya natin ngayon.
Kung mas malapit na tayong umayon sa orihinal na plano ng Diyos, mas magiging kanais-nais ang ating posisyon upang matiyak ang kalusugan ng katawan at isip at kaluluwa. Mga hotbed ng kasamaan, ang mga lungsod ay puno ng tukso. Dapat nating planuhin ang ating gawain sa paraang mapanatili ang ating mga kabataan hanggat maaari mula sa kontaminasyong ito. Ang mga bata at kabataan ay dapat na maingat na bantayan. Dapat silang ilayo mula sa mga pugad ng kasamaan na matatagpuan sa ating mga lungsod. Kaguluhan at pagkalito, hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang mga tao ay manirahan sa mga lungsod, kung saan mayroong patuloy na kaguluhan at kalituhan. Dapat iwasan ito ng kanilang mga anak, dahil ang buong sistema ay na-demoralize sa pagmamadali at ingay. Mga problema sa paggawa, sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mga trust at ang mga resulta ng mga unyon at welga sa paggawa, ang mga kondisyon ng buhay sa lungsod ay patuloy na nagiging mas mahirap. Ang mga malubhang problema ay nasa harap natin, at para sa maraming pamilya ang pag-alis sa mga lungsod ay magiging isang pangangailangan. Napipintong pagkawasak, malapit na ang panahon kung kailan ang malalaking lungsod ay malilipol, at ang lahat ay dapat bigyan ng babala tungkol sa mga darating na paghuhukom na ito. O, na ang bayan ng Diyos ay may pakiramdam ng nalalapit na pagkawasak ng libu-libong mga lungsod na ngayon ay halos ibinigay sa idolatria. Para sa makasanlibutang mga interes at pag-ibig sa kapakinabangan, kadalasan ay hindi nag-iingat ang mga magulang na palibutan ang kanilang mga anak ng tamang impluensya. Sa pagpili ng isang tahanan, mas iniisip nila ang kanilang mga makamundong interes kaysa sa moral at panlipunang kapaligiran, at ang mga bata ay bumubuo ng mga asosasyon na hindi pabor sa pag-unlad ng kabanalan at pagbuo ng tamang mga karakter. Mga magulang na tumutuligsa sa mga kananiyo sa pag-aalay ng kanilang mga anak kay Molech, ano ang ginagawa ninyo? Gumagawa ka ng pinakamamahal na handog sa iyong mama na Diyos, at pagkatapos, kapag ang iyong mga anak ay lamaking hindi minamahal at hindi kaibig-ibig sa pagkatao, kapag sila ay nagpakita ng mapagpasyang kahalayan at isang pagkahilig sa pagtataksil, sinisisi mo ang pananampalataya na iyong ipinapahayag dahil hindi nito nagawang iligtas sila. Inaani mo ang iyong inihasak, ang resulta ng iyong makasariling pag-ibig sa mundo at pagpapabies sa mga paraan ng biyaya. Inilipat ninyo ang inyong mga pamilya sa mga lugar ng tukso, at ang kaba ng Diyos, ang iyong kaluwalhatian at pagtatanggol, ay hindi mo itinuring na mahalaga, at ang Panginoon ay hindi gumawa ng isang himala upang iligtas ang iyong mga anak mula sa tukso. Ang mga lungsod ay walang tunay na benepisyo, walang isang pamilya sa 100 ang mapapabuti sa pisikal, mental, o espiritual sa pamamagitan ng paninirahan sa lungsod. Ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, kaligayahan, ay higit na makakamit sa mga retiradong lugar, kung saan may mga bukid at burol at puno. Ilayo mo ang iyong mga anak sa mga tanawin at ingay ng lungsod, malayo sa kalansing at ingay ng mga streetcar at team, at magiging mas malusog ang kanilang isipan. Mas madaling maipauwi sa kanilang mga puso ang katotohanan ng salita ng Diyos. Payo sa paglipat mula sa rural patungo sa mga lugar ng lungsod, maraming magulang ang nag-alis mula sa kanilang mga tahanan sa bansa patungo sa lungsod, na itinuturing ito bilang isang mas kanais-nais o kumikitang lokasyon. Ngunit sa paggawa ng pagbabagong ito, inilalantad nila ang kanilang mga anak sa marami at malalaking tukso. Ang mga batang lalaki ay walang trabaho, at nakakuha sila ng edukasyon sa lansangan at nagpapatuloy mula sa isang hakbang sa kasamaan patungo sa isa pa, hanggang sa mawalan sila ng interes sa anumang bagay na mabuti at dalisay at banal. Gaano kabuti kung ang mga magulang ay nanatili sa kanilang mga pamilya sa bansa, kung saan ang mga impluensya ay pinakakanais-nais para sa pisikal at mental na lakas. Hayaang turuan ang kabataan na magtrabaho sa pagbubungkal ng lupa, at hayaan silang matulog ng matamis na pagtulog ng pagod at kawalang kasalanan. Sa pamamagitan ng kapabayaan ng mga magulang, ang mga kabataan sa ating mga lungsod ay sinisira ang kanilang mga lakad at dinudimhan ang kanilang mga kaluluwa sa harap ng Diyos. Ito ang magiging bunga ng katamaran. Ang mga limos, mga bilangguan, at ang bitayan ay naglalathala ng malungkot na kwento ng mga napabayaang tungkulin ng mga magulang. Mas mabuting isakripisyo ang anuman at lahat ng makamundong pagsasaalang-alang kaysa sa ipahamak ang mga mahahalagang kaluluwang nakatuon sa iyong pangangalaga. Sila ay sasalakayin ng mga tukso at dapat turuan na harapin sila, ngunit tungkulin ninyong putulin ang bawat impluensya, putulin ang bawat ugali, putulin ang bawat pagkakatali,
na pumipigil sa inyo mula sa pinakamalaya, bukas, at taos-pusong pangako ng inyong sarili at ng inyong pamilya sa Diyos. Sa halip na ang masikip na lungsod, maghanap ng ilang retiradong sitwasyon kung saan ang iyong mga anak ay, hanggat maaari, protektado mula sa tukso, at doon sanayin at turuan sila para sa pagiging kapaki-pakinabang. Sa gayon ay binigkas ng propetang si Ezekiel ang mga dahilan na umakay sa kasalanan at pagkawasak ng Sodoma, ang kapalaluan, kasaganaan ng tinapay, at kasaganaan ng Kat-Amarin ay nasa kanya at sa kanyang mga anak na babae, ni pinalakas man niya ang kamay ng dukha at nangangailangan. Lahat ng tatakas sa kapahamakan ng Sodoma ay dapat umiwas sa landas na nagdulot ng mga kahatulan ng Diyos sa masamang lungsod na iyon. Nang pumasok si Lot sa Sodoma, lubos niyang nilayo na panatilihing malaya ang kanyang sarili mula sa kasamaan at utusan ang kanyang sambahayan pagkatapos niya. Ngunit siya ay hudyat na nabigo. Ang masasamang impluwensya sa kanya ay nagkaroon ng epekto sa kanyang sariling pananampalataya, at ang kaugnayan ng kanyang mga anak sa mga naninirahan sa Sodoma ay nagbuklod sa kanyang interes sa isang sukat sa kanila. Nasa harapan natin ang resulta. Marami pa rin ang gumagawa ng katulad na pagkakamali. Hayaan ang iyong pag-aaral upang piliin at gawin ang iyong mga tahanan sa malayo sa Sodoma at Gomora hanggat maaari. Iwasan ang malalaking lungsod. Kung maaari gawin ang iyong mga tahanan sa tahimik na pagre-retiro ng bansa, kahit na hindi ka maaaring yumaman sa paggawa nito. Hanapin kung saan mayroong pinakamahusay na impluwensya. Ako ay inutusan ng Panginoon na babalaan ang ating mga tao na huwag dumagsa sa mga lungsod upang maghanap ng mga tahanan para sa kanilang mga pamilya. Sa mga ama at sa mga ina ay inutusan akong sabihin, huwag mong itago ang iyong mga anak sa loob ng iyong sariling lugar. Oras na para lumipat mula sa mga lungsod, ilayo ang inyong mga pamilya sa mga lungsod ang aking mensahe. Dumating na ang panahon na, habang binubuksan ng Diyos ang daan, ang mga pamilya ay dapat umalis sa mga lungsod. Ang mga bata ay dapat dalhin sa bansa. Ang mga magulang ay dapat makakuha ng angkop na lugar hanggat papayagan ng kanilang makakaya. Kahit na ang tirahan ay maaaring maliit, gayunpaman ay dapat mayroong lupain na may kaugnayan dito na maaaring taniman. Bago dumating ang nag-uumapo na salot sa mga naninirahan sa lupa, tinawag ng Panginoon ang lahat ng tunay na mga Israelita na maghanda para sa pangyayaring iyon. Sa mga magulang siya ay nagpadala ng babalang sigaw, tipunin ang inyong mga anak sa inyong sariling mga bahay, ipunan mo sila mula sa mga nagwawalang bahala sa mga utos ng Diyos, na nagtuturo at gumagawa ng masama. Lumabas sa malalaking lungsod ng mabilis hanggat maaari. Tutulungan ng Diyos ang kanyang bayan, maaaring magkaroon ng maliliit na tahanan ang mga magulang sa bansa, na may lupain para sa pagtatanim, kung saan maaari silang magkaroon ng mga taniman at kung saan maaari silang magtanim ng mga gulay at maliliit na prutas upang palitan ang karne ng laman, na labis na nakakasira sa pag-agos ng dugo, sa pamamagitan ng mga ugat. Sa ganitong mga lugar ang mga bata ay hindi mapapalibutan ng masasamang impluwensya ng buhay sa lungsod. Tutulungan ng Diyos ang kanyang mga tao na makahanap ng gayong mga tahanan sa labas ng mga lungsod. Kabanata 21, Mga pakinabang ng bansa. Sa isang piraso ng lupa at isang komportableng tahanan, hanggat maaari, tungkulin ng mga magulang na gumawa ng mga tahanan sa bansa para sa kanilang mga anak. Ang mga ama at ina na nagtataglay ng kapirasong lupa at komportableng tahanan ay mga hari at reyna. Huwag ituring na isang kawalan kapag ikaw ay tinawag na umalis sa mga lungsod at lumipat sa mga lugar sa kanayunan. Dito naghihintay ng masaganang pagpapala para sa mga makakahawak sa kanila. Nag-aambag sa economic security, paulit-ulit na itinagubilan ng Panginoon na ang ating mga tao ay dalhin ang kanilang mga pamilya palayo sa mga lungsod, tungo sa bansa, kung saan maaari silang mag-ipon ng kanilang sariling mga panestos, para sa hinaharap ang problema ng pagbili at pagbebenta ay magiging isang napakaseryoso. Dapat na nating simulang sundin ang tagubaylang ibinigay sa atin ng paulit-ulit, lumabas sa mga lungsod patungo sa mga rural na distrito, kung saan ang mga bahay ay hindi siksikan, at kung saan ikaw ay magiging malaya sa panghihimasok ng mga kaaway. Para sa karagdagang detalyadong payo sa paksang ito, tingnan ang pamumuhay sa bansa. Payo sa isang naninirahan sa lungsod, mabuti para sa iyo na itago ang iyong mga nakalilitong alalahanin at maghanap ng isang pag-uurong sa bansa, kung saan walang masyadong malakas na impluwensya upang sirain ang moral ng mga kabataan.
Totoo, hindi ka magiging ganap na malaya mula sa mga inis at nakalilitong pag-aalala sa bansa, ngunit doon mo iiwasan ang maraming kasamaan at isasara ang pinto laban sa baha ng mga tukso na nagbabantang madaig ang isipan ng iyong mga anak. Kailangan nila ng trabaho at pagkakaiba-iba. Ang pagkakapareho ng kanilang tahanan ay nagdudulot sa kanila ng pagkabalisa at pagkabalisa, at sila ay nahulog sa ugali na makihalubilo sa mga masasamang kabataan ng bayan, sa gayon ay nakakuha ng edukasyon sa lansangan. Ang manirahan sa bansa ay magiging lubhang kapakipakinabang sa kanila, ang isang aktibo, out-of-door na buhay ay magkakaroon ng kalusugan ng isip at katawan. Dapat silang magkaroon ng isang hardin na linangin, kung saan maaari silang makahanap ng parehong libangan at kapakipakinabang na trabaho. Ang pagsasanay ng mga halaman at mga bulaklak ay may posibilidad na mapabuti ang panlasa at paghatol, habang ang isang kakilala sa kapakipakinabang at magagandang nilikha ng Diyos ay may nagdadalisay at nagpaparangal na impluwensya sa isip, na tumutukoy dito sa may likha at guro ng lahat. Mga mayayamang pagpapala na nakatitiyak sa mga naninirahan sa bansa. Ang lupa ay may mga pagpapala na nakatago sa kanyang kaibuturan para sa mga may lakas ng loob at kalooban at tiyaga na tipunin ang kanyang mga kayamanan. Maraming magsasaka ang nabigo na makakuha ng sapat na kita mula sa kanilang lupain dahil ginawa nila ang trabaho na parang ito ay isang nakababahalang trabaho, hindi nila nakikita na may pagpapala dito para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Paggawa na magpapabilis ng isip, magpapadalisay sa katangian, sa paglilinang ng lupa ay masusumpungan ng maalalahanang manggagawa na ang mga kayamanan na hindi gaanong pinangarap ay nagbubukas sa harap niya. Walang sino man ang maaaring magtagumpay sa agrikultura o paghahardin ng walang pansin sa mga batas na kasangkot. Ang mga espesyal na pangangailangan ng bawat uri ng halaman ay dapat pag-aralan. Ang iba't ibang uri ay nangangailangan ng iba't ibang lupa at pagtatanim, at ang pagsunod sa mga batas na namamahala sa bawat isa ay ang kondisyon ng tagumpay. Kinakailangan ng pansin sa paglipat na kahit isang hibla ng ugat ay hindi masikip o maliligaw, ang pangangalaga sa mga batang halaman, ang pagpupungos at pagdidilig, ang pagsasanggalang sa hamog na nagyelo sa gabi at araw sa araw, pag-iwas sa mga damo, sakit, at mga peste ng insekto, ang pagsasanay at pag-aayos, hindi lamang nagtuturo ng mahahalagang aral tungkol sa pagpapaunlad ng pagkatao, ngunit ang gawain mismo ay isang paraan ng pag-unlad. Sa paglinang ng pagiging maingat, pasensya, atensyon sa detalye, pagsunod sa batas, ito ay nagbibigay ng pinakamahalagang pagsasanay. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa misteryo ng buhay at ang kagandahan ng kalikasan, gayon din ang lamang na itinawag sa paglilingkod sa mga magagandang bagay na ito ng nilikha ng Diyos, ay may posibilidad na pasiglahin ang pag-iisip at dinadalisay at itaas ang pagkatao. Ang Diyos ay magtuturo at magtuturo, siya na nagturo kina Adan at Eva sa Eden kung paano alagaan ang hardin ang magtuturo sa mga tao ngayon. May karunungan para sa kanya na may hawak ng araro at nagtatanim at naghahasik ng binhi. Ang daigdig ay may mga nakatagong kayamanan, at ang Panginoon ay magpapagawa sa lupain ng libo-libo at 10,000 libo na nagsisisiksikan sa mga lungsod upang magbantay ng pagkakataong kumita ng kaunting halaga. Yaong magdadala sa kanilang mga pamilya sa lugar ng kabukiran, sa kanila kung saan mas kaunti ang mga tukso nila. Ang mga anak na kasama ng mga magulang na umiibig at may takot sa Diyos ay sa lahat ng paraan ay mas mahusay na nakalagay upang matuto tungkol sa dakilang guro, na siyang pinagmumulan at bukal ng karunungan. Mayroon silang higit na kanais-nais na pagkakataon na magkaroon ng kaangkupan para sa kaharian ng langit. Ang plano ng Diyos para sa lupain ng Israel, sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos na wala nina Adan at Eva ang Eden, at dahil sa kasalanan ang buong lupa ay isinumpa. Ngunit kung susundin ng bayan ng Diyos ang kanyang tagubilin, ang kanilang lupain ay maibabalik sa pagkamayabong at kagandahan. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng mga tagubilin tungkol sa kultura ng lupa, at dapat silang makipagtulungan sa kanya sa pagpapanumbalik nito. Kaya't ang buong lupain, sa ilalim ng kontrol ng Diyos, ay magiging isang bagay na aral ng espiritual na katotohanan. Kung paanong sa pagsunod sa kanyang likas na mga batas ang lupa ay dapat gumawa ng mga kayamanan nito, gayon din sa pagsunod sa kanyang moral na batas ang mga puso ng mga tao ay magpapakita ng mga katangian ng kanyang pagkatao. Maghanap ng mga espiritual na aral sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pinalibutan tayo ng Diyos ng magagandang tanawin ng kalikasan upang maakit at mainteresan ang isip.
Ito ay kanyang disenyo na dapat nating iugnay ang mga kaluwalhatian ng kalikasan sa kanyang katangian. Kung tapat nating pag-aaralan ang aklat ng kalikasan, masusumpungan natin itong mabungang pagmumuni-muni sa walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Iniugnay ni Kristo ang kanyang pagtuturo, hindi lamang sa araw ng kapahingahan, kundi sa linggo ng paggawa. Sa pag-aararo at paghahasik, pagbubungkal at pag-aani, itinuro niya sa atin na makakita ng isang paglalarawan ng kanyang gawain ng biyaya sa puso. Kaya't sa bawat linya ng kapaki-pakinabang na paggawa at bawat pagsasamahan ng buhay, nais niyang makatagpo tayo ng aral ng banal na katotohanan. Kung gayon ang ating pang-araw-araw na pagpapagal ay hindi nahihigit sa ating atensyon at aakayin tayo sa pagkalimot sa Diyos, ito ay patuloy na magpapaalala sa atin ng ating lumikha at manunubos. Ang pag-iisip ng Diyos ay tatakbo tulad ng isang sinulid na ginto sa lahat ng ating mga gawaing pambahay. Para sa atin ang kaluwalhatian ng kanyang mukha ay muling mananatili sa mukha ng kalikasan. Patuloy tayong matututo ng mga bagong aral ng makalangit na katotohanan at lumalago sa larawan ng kanyang kadalisayan. Ang magkaparehong batas ay namamahala sa kalikasan at sangkatauhan, dinala ng dakilang guro ang kanyang mga tagapakinig na makipag-ugnayan sa kalikasan, upang sila ay makinig sa tinig na nagsasalita sa lahat ng nilikhang bagay, at nang ang kanilang mga puso ay naging malambot at ang kanilang mga isipan ay tumanggap, tinulungan niya sila na bigyang kahulugan ng espiritual na pagtuturo ng mga tagpo kung saan nakatitig ang kanilang mga mata. Sa kanyang mga aralin ay mayroong isang bagay na kawili-wili sa bawat isipan, na umaakit sa bawat puso. Kaya't ang pang-araw-araw na gawain, sa halip na isang pag-ikot lamang ng pagpapagal, na wala ng matataas na pag-iisip, ay pinaliwanag at pinasigla ng patuloy na mga paalala ng espiritual at hindi nakikita. Kaya dapat tayong magturo, hayaang matuto ang mga bata na makita sa kalikasan ang pagpapahayag ng pagmamahal at karunungan ng Diyos, hayaang ang pag-iisip tungkol sa Kanya ay may ugnay sa ibon at bulaklak at puno, hayaan ang lahat ng bagay na nakikita ay maging mga tagapagpaliwanag ng hindi nakikita, at ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ay maging isang paraan ng banal na pagtuturo. Habang natututo silang pag-aralan ng mga aral sa lahat ng nilikhang bagay at sa lahat ng karanasan sa buhay, ipakita na ang parehong mga batas na namamahala sa mga bagay ng kalikasan at mga kaganapan sa buhay ay kumokontrol sa atin, na ang mga ito ay ibinigay para sa ating ikabubuti, at iyon lamang, sa pagsunod sa kanila mahahanap natin ang tunay na kaligayahan at tagumpay. Magbigay ng mga praktikal na aral sa agrikultura, sa halos hindi mabilang na mga aral na itinuro sa iba't ibang proseso ng paglago, ang ilan sa mga pinakamahalaga ay ipinapahayag sa talinghaga ng tagapagligtas tungkol sa lumalagong binhi. Ito ay may mga aral para sa matatanda at bata. Ang pagsibol ng binhi ay kumakatawan sa simula ng espiritual na buhay, at ang pag-unlad ng halaman ay isang figure ng pag-unlad ng pagkatao. Habang sinisikap ng mga magulang at guro na ituro ang mga araling ito, ang gawain ay dapat gawing praktikal. Hayaang ang mga bata mismo ang maghanda ng lupa at maghasik ng binhi. Habang sila ay gumagawa, ang magulang o guro ay maaaring ipaliwanag ang halamanan ng puso, na may mabuti o masamang binhi na itinanim doon, at na kung paanong ang halamanan ay kailangang ihanda para sa likas na binhi, gayon din ang puso ay dapat na maging handa para sa binhi ng katotohanan. Walang sino man ang naninirahan sa isang hilaw na piraso ng lupa na may pag-asa na ito ay kaagad na magbubunga ng isang ani. Ang masipag, matiyag ang paggawa ay dapat isagawa sa paghahanda ng lupa, sa paghahasik ng binhi, at sa kultura ng pananim. Kaya dapat ito ay sa espiritual na paghahasik. Mga maling gawin na nakikitang dama, kung maaari, ang tahanan ay dapat na nasa labas ng lungsod, kung saan ang mga bata ay maaaring magkaroon ng lupa para sa pagtatanim. Hayaan silang magkaroon ng sariling piraso ng lupa, at habang tinuturuan mo sila kung paano gumawa ng hardin, kung paano ihanda ang lupa para sa binhi, at ang kahalagahan ng pag-iwas sa lahat ng mga damo, ituro din sa kanila kung gaano kahalaga na ilayo sa buhay ang hindi magandang tingnan at nakapipinsalang mga gawain. Turuan silang iwasan ang mga maling gawi habang tinatanggal nila ang mga damo sa kanilang mga hardin. Kakailanganin ng oras upang ituro ang mga araling ito, ngunit magbabayad ito, malaking bayad. Ang mga paligid sa tahanan upang maipakita ang ating mga paniniwala, ang mga magulang ay nasa ilalim ng obligasyon sa Diyos na gawin ang kanilang kapaligiran na tumutugma sa katotohanang kanilang ipinapahayag.
Pagkatapos ay maaari silang magbigay ng mga tamang aralin sa kanilang mga anak, at matututunan ng mga bata na iugnay ang tahanan sa ibaba sa tahanan sa itaas. Ang pamilya dito ay dapat, hanggat maaari, ay maging huwaran ng nasa langit. Kung gayon ang mga taksong magpakasawa sa kung ano ang mababa at pag-uurong ay mawawalan ng malaking puwersa. Dapat ituro sa mga bata na sila ay mga probationer lamang dito, at tinuruan na maging mga naninirahan sa mga mansyon na inihahanda ni Kristo para sa mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Ito ang pinakamataas na tungkulin na dapat gampanan ng mga magulang. Mga magulang, kumuha ng mga tahanan sa bansa, hanggat binibigyan ako ng Diyos ng kapangyarihang magsalita sa ating mga tao. Patuloy akong mananawagan sa mga magulang na lisanin ang mga lungsod at manirahan sa bansa, kung saan maaari nilang linangin ang lupa at matuto mula sa aklat ng kalikasan ang mga aral ng kadalisayan at pagiging simple. Ang mga bagay ng kalikasan ay mga tahimik na ministro ng Panginoon, na ibinigay sa atin upang magturo sa atin ng mga espiritual na katotohanan. Sinasabi nila sa atin ang pag-ibig ng Diyos at ipinapahayag ang karunungan ng dakilang dalubhasang artista. Gusto ko ang magagandang bulaklak. Ang mga ito ay mga alaala ng Eden, na nagtuturo sa pinagpalang bansa kung saan, kung tapat, malapit na tayong makapasok. Inaakay ng Panginoon ang aking isipan sa mga katangiang nagbibigay ng kalusugan ng mga bulaklak at puno. Kabanata 22, Pagtatayo at pag-aayos ng tahanan. Magbigay ng ventilation, sunlight, at drainage, sa pagtatayo ng mga gusali, para sa pampublikong layunin man o bilang mga tirahan, dapat mag-ingat upang magbigay ng magandang ventilasyon at maraming sikat ng araw. Ang mga simbahan at silid-aralan ay kadalasang may sira sa bagay na ito. Ang pagpapabiye sa wastong ventilasyon ay may pananagutan sa karamihan ng antok at pagkapurol na sumisira sa epekto ng maraming sermon at ginagawang nakakapagod at hindi epektibo ang gawain ng guro. Hanggat maaari, ang lahat ng mga gusaling inilaan para sa tirahan ng tao ay dapat na ilagay sa mataas, mahusay na pinatuyo na lupa. Sisiguraduhin nito ang isang tuyong lugar. Ang bagay na ito ay kadalasang masyadong hindi pinapansin. Ang patuloy na karamdaman sa kalusugan, malubhang sakit, at maraming pagkamatay ay nagreresulta mula sa kahalumigmigan at malarya ng mababang nakahiga, hindi pinatuyo na mga sitwasyon. Sa pagtatayo ng mga bahay ay lalong mahalaga na masiguro ang masusing ventilasyon at maraming sikat ng araw. Hayaang magkaroon ng agos ng hangin at kasaganaan ng liwanag sa bawat silid sa bahay. Ang mga silid na natutulog ay dapat na nakaayos upang magkaroon ng libreng sirkulasyon ng hangin araw at gabi. Walang silid na akma na okupahan bilang isang silid na tulugan maliban kung maaari itong itapon araw-araw sa hangin at sikat ng araw. Sa karamihan ng mga bansa ang mga silid tulugan ay kailangang ibigay sa mga kaganhawahan para sa pagpainit, upang sila ay lubusang magpainit at matuyo sa malamig o basang panahon. Ang silid ng panauhin ay dapat magkaroon ng pantay na pangangalaga sa mga silid na inilaan para sa patuloy na paggamit. Tulad ng iba pang mga silid tulugan, dapat itong magkaroon ng hangin at sikat ng araw at dapat bigyan ng ilang paraan ng pag-init upang matuyo ang dampness na palaging naiipon sa isang silid na hindi palaging ginagamit. Ang sinumang natutulog sa isang silid na walang araw o naninirahan sa isang kama na hindi pa natutuyo ng lubusan at nagpapahangin ay ginagawa ito sa panganib ng kalusugan, at kadalasan ng buhay. Dapat tandaan ng mga may edad na upang magbigay ng para sa mga ito lalo na nangangailangan ng mainit at komportableng mga silid. Bumababa ang sigla habang sumusulong ang mga taon, na nag-iiwan ng mas kaunting sigla upang labanan ang mga hindi nakapagpapalusog na impluensya, kaya ang higit na pangangailangan para sa mga matatanda na magkaroon ng maraming sikat ng araw at sariwang, dalisay na hangin. Iwasan ang mababang kalupaan. Kung nais nating maging tahanan ng kalusugan at kaligayahan ng ating mga tahanan, dapat nating ilagay ang mga ito sa itaas ng miasma at hamog ng mababang lupain at bigyan ng libreng pasukan sa mga ahensyang nagbibigay buhay ng langit. Ibuhos ang mabibigat na kurtina, buksan ang mga bintana at ang mga blind, huwag hayaan ang mga baging, gaano man kaganda, nalilam ang mga bintana, at huwag hayaang tumayo ang mga puno ng malapit sa bahay upang masara ang sikat ng araw. Ang sikat ng araw ay maaaring kumupas sa mga kurtina at mga carpet at madumisan ang mga picture frame, ngunit ito ay magdadala ng malusog na kinang sa pisngi ng mga bata. Ang bakura na nakapalibot sa bahay,
Isang bakuran na pinaganda ng nakakalat na mga puno at ilang palumpong, sa tamang distansya mula sa bahay, ay may masayang impluwensya sa pamilya, at, kung aalagaan mabuti, ay hindi makakapinsala sa kalusugan. Ngunit ang mga lilam na puno at palumpong na malapit at siksik sa paligid ng isang bahay ay ginagawa itong hindi malusog, dahil pinipigilan ito ang libreng sirkulasyon ng hangin at pinipigilan ang mga sinag ng araw. Dahil dito, nagkakaroon ng dampness sa bahay, lalo na sa tag-ulan. Ang epekto ng likas na kagandahan sa sambahayan, mahal ng Diyos ang maganda. Dinamitan niya ng kagandahan ang lupa at ang langit, at sa kagalakan ng Ama ay pinapanood niya ang kasiyahan ng kanyang mga anak sa mga bagay na kanyang ginawa. Nais niyang palibutan natin ang ating mga tahanan ng kagandahan ng mga likas na bagay. Halos lahat ng naninirahan sa bansa, gaano man kahirap, ay maaaring magkaroon ng kaunting damung-damuhan sa kanilang mga tahanan, ilang punong malilim, namumulaklak na palumpong, o mabangong bulaklak. At higit pa sa anumang artificial na palamuti ang kanilang gagawin sa kaligayahan ng sambahayan. Dadalhin nila sa buhay tahanan ang isang lumalambot, nakapagpapadalisay na impluwensya, nagpapalakas ng pagmamahal sa kalikasan at naglalapit sa mga miyembro ng sambahayan sa isa't isa at mas malapit sa Diyos. Hayaang maging simple ang mga kagamitan sa bahay, ang ating mga artificial na gawi ay nag-aalis sa atin ng maraming pagpapala at labis na kasiyahan, at hindi tayo karapat-dapat para mamuhay ng pinakakapaki-pakinabang na buhay. Ang mga masalimuot at mamahaling kasangkapan ay isang pag-aaksaya hindi lamang ng pera kundi ng yaong 1,000 beses na mas mahalaga. Dinadala nila sa tahanan ang mabigat na pasanin ng pangangalaga at paggawa at kaguluhan. Lagyan ang iyong tahanan ng mga bagay na simple at simple, mga bagay na madaling hawakan, na madaling mapanatiling malinis, at maaaring palitan ng walang malaking gastos. Sa pamamagitan ng paggamit ng panlasa, maaari kang gumawa ng isang napakasimpleng tahanan na kaakit-akit at kaakit-akit, kung ang pag-ibig at kasiyahan ay naruroon. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa walang laman na palabas. Kung mas simple ang pagkakasunod-sunod ng isang maayos na sambahayan, mas magiging masaya ang tahanan na iyon. Iwasan ang diwa ng tunggalian. Ang buhay ay isang pagkabigo at isang pagod sa maraming tao dahil sa hindi kinakailangang paggawa kung saan pinapasan nila ang kanilang sarili sa pagtugon sa mga inaangkin ng kaugalian. Ang kanilang mga isipan ay patuloy na ginigipit ng pagkabalisa sa pagbibigay ng mga kagustuhan ng mga anak ng pagmamataas at fashion. Ang gastos, pag-aalaga, at pagpapagal na labis na, kung hindi positibong nakapipinsala, ay hindi kailangan ay malayo sa pagsulong ng layunin ng Diyos kung ilalapat sa isang mas karapat-dapat na bagay. Ang mga tao ay naghahangad ng tinatawag na mga karangyaan ng buhay, at nagsasakripisyo ng kalusugan, lakas, at paraan upang makuha ang mga ito. Ang isang nakalulungkot na diwa ng tunggalian ay ipinakikita sa mga taong kapareho ng uri kung sino ang gagawan ng pinakadakilang pagpapakita sa mga bagay ng pananamit at sa paggasta ng sambahayan. Ang matamis na salitang, tahanan, ay binaluktot na nangangahulugang, isang bagay na may 4 na dingding, puno ng mag-agarang kasangkapan at mga palamuti, habang ang mga bilanggo nito ay patuloy na nahihirapan upang matugunan ang mga kinakailangan ng kaugalian sa iba't ibang departamento ng buhay. Marami ang hindi nasisiyahan sa kanilang buhay sa tahanan dahil sila ay nagsisikap na mapanatili ang hitsura. Gumagastos sila ng malaking halaga ng pera at paggawa ng walang humpay upang maipakita nila at makuha ang papuri ng kanilang mga kasama, yaong talagang walang pakialam sa kanila o sa kanilang kaunlaran. Ang sunod-sunod na artikulo ay itinuturing na kailangang-kailangan sa mga appointment sa sambahayan, hanggang sa maraming mamahaling mga karagdagan ang ginawa na, habang sila ay nakalulugod sa mata at nagbibigay kasiyahan sa pagmamataas at ambisyon, ay hindi kahit papaano ay nagpapataas ng ginhawa ng pamilya. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay nagpahirap sa lakas at pagtitiyaga, at naubos ang mahalagang panahon na dapat sana ay ibigay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mahalagang biyaya ng Diyos ay ginawang pangalawa sa mga bagay na walang tunay na kahalagahan, at marami, habang nangongolekta ng material para sa kasiyahan, nawawalan ng kapasidad para sa kaligayahan. Nalaman nilang ang kanilang mga ari-arian ay hindi nagbibigay ng kasiyahang inaasahan nilang makukuha mula sa kanila. Ang walang katapusang pag-ikot ng paggawa, ang walang humpay na pagkabahala na ito upang pagandahin ang tahanan na hinahangaan ng mga bisita at estranghero, ay hindi nagbabayad para sa oras at paraan na ginugol.
Ito ay naglalagay sa leeg ng pamatok ng pagkaalipin na mabigat na pasanin. Dalawang pagbisita ang contrasted, sa ilang pamilya ay napakaraming ginagawa. Ang kalinisan at kaayusan ay mahalaga sa kaginhawaan, ngunit ang mga birtod na ito ay hindi dapat gawin sa labis na sukdulan upang gawin ang buhay ng isang panahon ng walang humpay na pagkapagod at gawing miserable ang mga bilanggo sa tahanan. Sa mga bahay ng ilan na lubos naming pinahahalagahan, mayroong isang mahigpit na katumpakan tungkol sa pag-aayos ng mga muebles at mga ari-arian na medyo hindi kanais-nais gaya ng kakulangan ng kaayusan. Ang masakit na pagiging angkop na namumuhunan sa buong bahay ay ginagawang imposibleng mahanap doon ang pahinga na inaasahan ng isa sa tunay na tahanan. Ito ay hindi kaaya-aya kapag gumagawa ng isang maikling pagbisita sa mahal na mga kaibigan, upang makita ang walis at ang pamunas sa patuloy na paghingi, at ang oras na inaasahan mong tangkilikin ang iyong mga kaibigan sa panlipunang pag-uusap na ginugol nila sa isang pangkalahatang pag-aayos at pagsilip sa mga sulok sa paghahanap ng nakatagong butil ng alikabok o sapot ng gagamba. Kahit na ito ay maaaring gawin bilang paggalang sa iyong presensya sa bahay, gayunpaman nakakaramdam ka ng isang masakit na paniniwala na ang iyong kumpanya ay hindi gaanong kahihinatnan sa iyong mga kaibigan kaysa sa kanilang mga ideya ng labis na kalinisan. Sa direktang kaibahan sa gayong mga tahanan ay ang isa na aming binisita noong nakaraang tag-araw, 1876. Dito, ang ilang oras ng aming pamamalagi ay hindi ginugol sa walang kwentang trabaho o sa paggawa ng magagawa rin sa ibang panahon, ngunit abala sa isang kaaya-aya at kumikitang paraan, mapatahimik pareho sa isip at katawan. Ang bahay ay isang modelo ng kaginhawaan, bagaman hindi sobrang kagamitan. Ang lahat ng mga silid ay mahusay na naiilawan at maaliwalas, na mas tunay na halaga kaysa sa mga pinakamahal na palamuti. Ang mga parlor ay hindi nilagyan ng ganoong katumpakan na nakakapagod sa mata, ngunit mayroong isang kastiya siyang pagkakaiba-iba sa mga artikulo ng muebles. Ang mga upuan ay kadalasang rocker o madaling mga upuan, hindi lahat ng parehong paraan, ngunit inangkop sa ginhawa ng iba't ibang miyembro ng pamilya. May mga mababa, cushioned na tambo-tambo at matataas, tuwid na likod, malalawak, maluwag na lounging chair at masikip, maliliit, mayroon ding mga komportableng sofa, at tila sinasabi ng lahat, subukan mo ako, magpahinga ka sa akin. May mga lamesang nagkalat sa mga libro at papel. Maayos at kaakit-akit ang lahat, ngunit kung wala ang eksaktong kaayusan na iyon na tila nagbababala sa lahat ng tumitingin na huwag hawakan ng anuman dahil sa takot na maalis ito sa lugar. Ang mga nagmamay-ari ng kaaya-ayang bahay na ito ay nasa ganoong mga kalagayan na maaaring inayos at pinaganda nila ang kanilang tirahan ng mahal, ngunit matalino nilang pinili ang kaginhawahan sa halip na ipakita. Walang anumang bagay sa bahay na itinuturing na masyadong mahusay para sa pangkalahatang paggamit, at ang mga kurtina at blinds ay hindi pinananatiling sarado upang hindi kupas ang mga carpet at ang mga muebles ay hindi madungisan. Ang bigay ng Diyos na sikat ng araw at hangin ay may libreng pagpasok, kasama ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Siyempre, ang pamilya ay naaayon sa tahanan, sila ay masayahin at nakakaaliw, ginagawa ang lahat ng kailangan para sa aming kaginhawahan, nang hindi kami inaapi ng may labis na pansin upang kami ay matakot na kami ay nagdudulot ng karagdagang gulo. Naramdaman namin na dito ay isang lugar ng pahinga. Ito ay isang tahanan sa buong kahulugan ng salita. Isang prinsipyo na ginamit sa pagpapalamuti, ang mahigpit na katumpakan na binanggit natin bilang hindi kanais-nais na katangian ng napakaraming tahanan ay hindi naaayon sa dakilang plano ng kalikasan. Hindi pinatubo ng Diyos ang mga bulaklak sa mga parang sa mga regular na hig-on, na may nakatakdang mga hangganan, ngunit ikinalat niya ang mga ito tulad ng mga hiya sa ibabaw ng mga lantian, at pinaganda ng mga ito ang lupa sa kanilang iba't ibang anyo at kulay. Ang mga puno sa kagubatan ay hindi sa regular na kaayusan. Nakakatahimik sa mata at isipan ang pag-ikot sa mga tanawin ng kalikasan, sa kagubatan, burol, at lambak, kapatagan at ilog, tinatamasa ang walang katapusang pagkakaiba-iba ng anyo at kulay, at ang kagandahan kung saan pinagsama-sama ang mga puno, palumpong, at bulaklak, hardin ng kalikasan, ginagawa itong isang larawan ng kagandahan. Ang pagkabata, kabataan, at edad ay makakatagpo ng pahinga at kasiyahan doon. Ang batas ng pagkakaiba-iba na ito ay maaaring sa isang panukalang isinasagawa sa tahanan.
Dapat mayroong isang maayos na pagkakatugma ng mga kulay at isang pangkalahatang kaangkupan ng mga bagay sa mga kasangkapan ng isang bahay, ngunit hindi kinakailangan sa mabuting lasa na ang bawat artikulo ng mueble sa isang silid ay dapat na may parehong pattern sa disenyo, material, o upholstery, ngunit, sa kabaligtaran, ito ay higit na nakalulugod sa mata na dapat magkaroon ng isang maayos na pagkakaiba-iba. Ngunit maging mapagpakumbaba man o matikas ang tahanan, magastos ang mga appointment nito o kabaligtaran, walang kaligayahan sa loob ng mga pader nito maliban kung ang espiritu ng mga bilanggo nito ay naaayon sa banal na kalooban. Ang kasiyahan ay dapat maghari sa loob ng sambahayan. Ang pinakamagandang bahagi ng bahay, ang pinakamaaraw at pinakakaakit-akit na mga silid, at ang pinakakomportableng kasangkapan ay dapat na ginagamit sa araw-araw ng mga talagang nakatira sa bahay. Gagawin nitong kaakit-akit ang tahanan sa mga bilanggo at gayon din sa klase ng mga kaibigan na talagang nagmamalasakit sa atin, na maaari nating pakanabangan, at kung kanino tayo maaaring makinabang. Isaalang-alang ang kaginhawahan at kapakanan ng mga bata, hindi nangangailangan ng mamahaling kapaligiran at mamahaling muebles para maging kontento at masaya ang mga bata sa kanilang tahanan, ngunit kailangang bigyan sila ng mga magulang ng magiliw na pagmamahal at maingat na atensyon. Apat na dingding at mamahaling muebles, velvet carpets, eleganteng salamin, at magagandang larawan ay hindi gumagawa ng tahanan kung ang simpatiya at pagmamahal ay kulang. Ang sagradong salita na iyon ay hindi nabibilang sa kumikinang na mansyon kung saan hindi alam ang kagalakan ng buhay tahanan. Sa katunayan ang kaginhawahan at kapakanan ng mga bata ang huling naiisip sa naturang tahanan. Sila ay pinababayaan ng ina, na ang buong oras ay nakatuon sa pagpapanatiling hitsura at pagtugon sa mga pag-aangkin ng modernong lipunan. Ang kanilang pag-iisip ay hindi nasanay, nagkakaroon sila ng masasamang gawi at nagiging hindi mapakali at hindi nasisiyahan. Sa paghahanap ng walang kasiyahan sa kanilang sariling mga tahanan, ngunit tanging hindi komportable na mga paghihigpit, humiwalay sila sa bilog ng pamilya sa lalong madaling panahon. Lumalabas sila sa dakilang mundo ng may kaunting pag-aatubili, hindi napigilan ng impluwensya ng tahanan at ng magiliw na payo ng Hearthstone. Huwag mong sabihin sa kanila gaya ng narinig kong sinabi ng maraming nanay, walang lugar para sa iyo dito sa parlor. Huwag umupo sa sofa na natatakpan ng satin damask. Ayaw naming maupo ka sa sofa na iyan. At kapag pumunta sila sa isa pang silid, ayaw namin ang ingay mo dito. At pumunta sila sa kusina, at sinabi ng kusinira, hindi ako mapakali dito. Umalis ka rito sa iyong ingay, ginugulo mo ako, at iniistorbo mo ako. Saan sila pupunta para makapag-aral? Sa kalye, kabaitan at pagmamahal na higit na mahalaga kaysa sa luho, masyadong maraming alalahanin at pasanin ang dinadala sa ating mga pamilya, at napakaliit ng natural na simple at kapayapaan at kaligayahan ang pinahahalagahan. Dapat magkaroon ng mas kaunting pangangalaga sa kung ano ang sasabihin ng labas ng mundo, at mas maalalahanin ang pansin sa mga miyembro ng bilog ng pamilya. Dapat ay may mas kaunting pagpapakita at pagpapakita ng makamundong kagandahang asal, at higit na lamang at pagmamahal, kagalakan at kristyanong kagandahang loob sa mga miyembro ng sambahayan. Marami ang kailangang matuto kung paano gawing kaakit-akit ang tahanan, isang lugar ng kasiyahan. Ang mapagpasalamat na puso at mabait na hitsura ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan at karangyaan, at ang kasiyahan sa mga simpleng bagay ay magpapasaya sa tahanan kung ang pag-ibig ay naruroon. Si Jesus, ang ating manunubos, ay nabuhay sa mundo ng may dignidad ng isang hari, gayon may siya ay maamo at mababang loob. Siya ay isang liwanag at pagpapala sa bawat tahanan dahil dala niya ang kagalakan, pag-asa, at katapangan kasama niya. Naway masiyahan tayo sa mas kaunting pananibik sa puso, hindi gaanong pagsisikap para sa mga bagay na mahirap makuha upang pagandahin ang ating mga tahanan, habang ang pinahahalagahan ng Diyos kaysa sa mga hiyas, ang maamo at tahimik na espiritu, ay hindi pinahahalagahan. Ang biyaya ng pagiging simple, kaamuan, at tunay na pagmamahal ay gagawa ng isang paraiso ng pinakamababang tahanan. Mas mabuting tiisin ng may kagalakan ng bawat abala kaysa makipaghiwalay ng may kapayapaan at kasiyahan. Dito nagtatapos ang seksyon 6, Kabanata 11 hanggang Kabanata 22. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.